ating pong paksa sa hapong ito ay ang dakilang pananampalataya. Dakilang pananampalataya. Basahin natin. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kanineya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, Paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya, at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Meron po tayong 4 na obserbasyon dito sa ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Una, ating makikita ang paglayo ni Jesus. Pangalawa, ang paglapit ng isang hentil. Pangatlo, ang pagsubok sa pananampalataya. At huli sa lahat, ang pang-4, katangian ng dakilang pananampalataya. 2 taon na po tayo dito sa Mateo at alam ko, katulad nyo rin, pag ako po'y nag-aaral nito Mateo, lagi kong tinatanong, ano ba yung aking matututuhan at magagamit? Yun po talaga yung hahanapin mo sa mensahe ng Biblia. Kung ano ba talaga yung mga katotohanan na gustong ituro ng Diyos sa atin. At yung katotohanan yan, pag nasumpungan mo, ay isang makapangyarihang katotohanan. Katotohanan na magagamit mo. Kaya napaka-importante na ang ating pag-aaral ng Biblia ay yung tinatawag na accurate at hindi iniimbento lamang. Sapagkat pag ang kuha mo ay, o ang pag-unawa mo o ang pag-intindi mo sa Biblia ay katang-isip ng tao at madalas po mangyari yan. Yung pinipreach mula sa pulpito, katang-isip ng tao. Tinatawag na maling hermeneutics o pagpapaliwanag sa Bible. Yung pamantayan na iyong makukuha o yung katuruan ay magiging sala. Kaya ang iyong mga prinsipyong maaarok at gagamitin sa buhay ay sala. At dahil ito'y sala, sasala din ang iyong mga pagdidesisyon. Ngunit ang salita ng Diyos ay lubos na makapangyarihan. Ito'y laging tama at magagamit sa lahat ng kabuhayan at pagdidesisyon. Kaya ito pong responsibilidad na ito na inatang sa isang pastor na katulad ko, sabi nga ni Jess, hinirang, malalim yung ano na yun . Ano ba sa English yung hinirang? Alam ko yun, minahal kasi dati yung girlfriend kong makaluma, sabi sa akin, aking hirang. Iba yun, chosen. So, wow, chosen. Ang bigat naman nun. Kaya talaga pong ang responsibilidad na itinuturo ko sa ating mga pastor ay siguraduhin mo accurate o tama yung interpretasyon mo. At ang akin pong nakuha dito sa ating pag-aaral ngayon ay talagang masasabi po natin na magagamit ng nakararami sa atin. Ito po ay ang pagbibigay description sa tinatawag na dakilang pananampalataya. Doon sa natawag ni Jesus, napuri ni Jesus, na dakilang pananampalataya. Palagay ko kung tatanungin tayong lahat tayo ay magnanais na matawag ni Jesus na mayroong dakilang pananampalataya. Ibig sabihin, natutuwa sa iyo si Lord. Alam nyo, ang aking panalangin ngayon, more and more, habang ako'y tumatanda, above 25 years old, hindi nyo alam kung 26 yan o 27, di ba? 25 and above. Ang lagi ko pong panalangin ngayon, sa dami ng aking panalangin, lagi kong tinapanalangin, kasi ang dami ko ng mga maling panalangin . So sinasabi ko na lang, Lord, yan po yung aking lahat ng panalangin. Pero sa lahat ng aking hinihiling sa iyo at sinasabi sa iyo at isinasabuhay, sana maging
kaaya-aya at kagalak-galak sa iyong paningin. May I be pleasing in your sight. So, ito pong ating pag-aaralan ngayon ay isang buhay ng isang babae na hindi mo inaasahan na matatawag ni Jesus na kagalak-galak sa kanyang paningin, na mayroong kamangha-manghang pananampalataya. Kaya magagamit po natin ito sapagkat makikita mo na ang Panginoon ay mayroong pambihirang pagkilala sa mga nakikinig sa Kanya. Siguro nakita na natin sa ating pag-aaral ng mga Hudyo, yung mga Hudyo o yung mga chosen, yung nahirang na tao, ay siya pa mismo na napapansin natin na lumalayo kay Jesus, hindi kumikilala sa Kanya. Kaya sabi nga natin mula sa chapter 13, nagsimula ng magturo ang Panginoon sa pamamagitan ng talinhaga. Yung mga matataas ang pwesto na tulad ng mga Pariseo, mga iskribo, na inaasahan mong nakakaalam ng Biblia o ng lumang tipan, ay siya pang hindi nakakilala sa tunay na Misaya. At yaong pang mga huli mong aasahang magiging mga makadiyos at gagamitin ng Panginoon, ang siya pang napupuri at nagagamit na ehemplo sa nakalulugod na pagkilala at pananampalataya sa Diyos. Ang mga maniningil ng buwis, ang mga prostitute na katulad ni Mary Magdalene, ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran, yung mga lugmok sa kasalanan. Sila Zacchaeus, sila Mateo. At ito'y hindi nalalayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya ko po gustong-gusto ang librong ito, sapagkat ang librong ito ay napaka-makatotohanan. It's very realistic. Hindi katulad ba ng mga istorya sa pelikula na ang bida ay laging bida at hindi nagkakamali. Ang Biblia, yung inaasahan mong hindi bida ang nagiging bida. Yung inaasahan mong mababa ang siyang itinataas at yung matataas ay isang binababa. At ako po'y natutuwa sapagkat ako mismo, hindi ko inaasahan na ako pala'y gagamiting pastor. At marami sa inyo na magsasabi siguro, ako hindi kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Ngunit, maya-maya, magugulat ka na ikaw palang nagsasabing hindi ka lugod-lugod sa mata ng Panginoon, ay talagang nakalulugod. Yan pong istorya nitong babae na taga-Cananea. Mapapansin po natin ang una nating obserbasyon, ang paglayo ni Jesus. Mateo 15:21. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Saan umalis si Jesus? Si Jesus ay umalis sa unang-una at tanging pagkakataon sa teritoryo ng mga Hudyo. Ito po ang una at tanging pagkakataon na siya ay nagministeryo sa teritoryo ng mga pagano, mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Ito po yung ancient Canaanite. Itong lipi na ito ay ang dinatnan ni Abraham nung siya ay pinapunta ni Yahweh doon sa lupa ng pangako. Ito ang mga pagano, ang mga sumasamba doon sa Diyos na si Artaste, na kung saan sila ay nagsasakripisyo ng mga bata, pumapatay ng mga tao upang ialay ito sa makademonyong dos-dosan na si Artaste. Ito ang babaeng makakainkwentro natin. Ito ang lupaing kanyang pinuntahan. Bakit umalis si Jesus sa teritoryo ng mga Hudyo? Marami pong dahilan. Itong lugar ng mga taga-Tiro at Sidon, ito yung masasabi natin na naandun ngayon sa modern land of Lebanon. Pumunta siya sa southern Lebanon. Medyo malamig po doon. Umalis si Jesus sapagkat
siya ay medyo masasabi natin nananawa na doon sa mga Hudyo na hindi naman kumikilala sa Kanya sa kabila ng kanilang kaalaman patungkol sa hinulaang Mesaya. Sinabi natin na kumakambyo na ang Panginoon kung saan ang dapat nakakilala sa Kanya, dapat sumamba sa Kanya, ay siya mismong nagtatatwa sa Kanya. At dito nakikita natin ang madalas na katangian ng Diyos na hindi namimili ng mga napili, kung hindi namimili ng mga bukas ang puso. Ito po ay isang napakalaking encouragement sa atin. Sapagkat marami sa atin, hindi natin inaasahan na tayo ang mapapaboran ng Panginoon. Umalis ang Panginoon sa teritoryo ng mga Hudyo sapagkat yung mga nakararaming tao na sumusunod sa Kanya doon ay sumusunod hindi dahil sa siya ay nagpapatawad sa kasalanan o nagtuturo ng mga tama at kabutihan, kung hindi siya ay sinusundan sapagkat siya ay nagbibigay ng pagkain at siya ay nagpapagaling ng sakit. Pag hindi na sila nabigyan ng pagkain, pag hindi na napagaling ang kanilang sakit, ayaw na nila kay Jesus. Umalis din siya sa teritoryo ng mga Hudyo sapagkat siya hinahunting ng mga Pharisee, yung mga religious leaders. Sapagkat natatandaan nyo, talaga niya nang binabatikos ang mga walang katuturang seremonya na pinamumunuan ng mga religious leaders. Yung pag-aayuno ng mali, yung paghuhugas ng walang katuturan, at ang relihiyong wala namang puso, wala sa puso. At gusto nila na siya ay patayin. Siya rin ay umalis sapagkat si Herod na pumatay kay John the Baptist ay medyo tinitingnan na siya sapagkat natatakot itong si Herod Antipas na baka siya si John the Baptist na bumangon mula sa mga patay sapagkat minarder ni Herod si John. Pero ang matindi pong dahilan, ang pinakadelikadong dahilan kung bakit siya umalis ay dahil sa mga Jewish religious leaders. Pero may isa pa pong dahilan kasi hindi naman takot si Jesus diyan sa mga yan. Gusto niya ring magkaroon ng panahon na masarili niya ang mga disipulo. Tatandaan niyo, ang Panginoon ay nagmi-ministeryo na lamang ngayon sa mga tao na alam niyang tunay. Hindi na sa madla. Alam niya ang madla, ang kailangan ay material na bagay. Kaya yung mga disciple, di ba sabi nga natin, kaya siya nagtuturo ng mga katuruan at talinhaga na hindi lahat ng tayo nakakaunawa kasi tumitingin na siya sa puso. Hindi po naiiba ngayon, hindi naghahanap ng madla ang Diyos, naghahanap siya ng kakaunting tapat. He wants people who are true. Hindi yung praktikal na kailangan lamang ng Diyos na nagsasupply ng kanilang pangangailangan. Kaya inihahanda niya ang mga disipulo niya, kaya lumisan muna sila sa lupaan ng Israel at pumunta sila dito sa lugar ng mga pagano, masasabing kalaban ng Israel, mga hindi nakakakilala sa Diyos ng mga Israelita, doon muna sila pumunta upang magkaroon sila ng tinatawag nating retreat upang maihanda ang mga disipulo sa nalalapit ng pagpapako sa kanilang pinuno. Kailangan ihanda sila dyan kasi mayayanig sila. Yung inaasahan nilang magiging hari ay ipinako. At ihanda rin sila sa nalalapit nilang gawain na bilang mga maaatasang apostles o mga pinuno ng simbahan na hanggang ngayon nararamdaman natin ang kanilang pamumuno dahil sa kanilang mga isinulat. At dahil nga, itinatwa na ng mga Hudyo ang kanilang Mesaya, itong paglisa ni Jesus, panandalian, at pagpunta niya sa lupaing ng Tiro at Sidon ay isang hudyat ng pagbaling ni Jesus mula sa mga Hudyo papunta sa mga Hentil bilang mga tao na magkakalat ng magandang balita. At yan po ay good news sa atin. Sapagkat nung una, ang plano talaga, hindi tayo kasama na mag-evangelize at magkalat ng magandang balita. Pero ngayon, dahil tinanggihan ng mga Hudyo, kasama tayo ngayon. So, because the Jews rejected Christ, He turns to the Gentiles.
So yun po yung paglayo ni Jesus. Pangalawang punto, sa 4 na punto, ang paglapit ng isang hentil. Ngayon, sana po maliwanagan yung itong ibig kong sabihin. Ano? Sapagkat yung makikita mo dito na ginawa ni Jesus, paglayo niya sa mga taong unay nilapitan sana niya. Sinabi niya, "Hoy, mga Hudyo, sa inyo ko ibinibigay ang pribilehiyo na aking maging mga emisaryo." Tinanggihan siya, ikaw na lang, EJ, na dating lasenggo, babaero, at kung ano-ano pang roro ang aking gagamitin. Kahit medyo second class ka, naandyan ka naman, available ka eh. Yan po ang nangyayari. Isang kanineya ang nakatira doon, ang lumapit sa kanya, na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito." Marami sa atin, lumalapit tayo kay Jesus sa simula dahil meron tayong matinding pangangailangan. At ito rin po ang entrada ng babaeng ito sa Panginoon. God uses severity in our situation to attract us. Minsan ginagamit niya yung mga problema sa buhay, upang tayo ay tumingin papunta sa Kanya. Itong babaeng ito ay galing sa tinatawag na Syrophoenician race. Tulad ng aking sinabi, ang Syrophoenician race is a warmongering nation. Mapandigma, the Phoenician race, they have a powerful navy. Sila ay mananamba ng Diyos-Diyosa na si Astarte. Sino ba itong mga Canaanites? Ang babaeng ito ay nagmula sa lipi na kung saan tradisyonal na kalaban ng bansang Israel. They are Israel's ancient enemies. Sila ay naando na sa lupa nung dumating si Abraham. Sila ay merong inimbento na tinatawag na temple prostitution. Ibig sabihin, para sumamba ka, kailangan makipag-sex ka doon sa tinatawag na temple prostitute. Ibang klase. Talagang ibang kademonyohan. Meron din tinatawag silang child sacrifice. Pag meron silang service, ang kanilang inaalay sa harap, bata, baby, sinasaksak. Pinapatay nila. At nung sinabi ni Yahweh, kala Josue, kala Joshua, na kunin na ang promised land, na bibigyan sila ng victory o ng katagumpayan, sabi nila, pagdating nyo sa lupain at dadatnan nyo itong lahi ng mga Kananaita, ito ang inyong gagawin. Papatayin nyo ang lahat ng lalaki, lahat ng babae, lahat ng bata, lahat ng hayop, lahat ng tupa, at lahat ng buhay na kanilang ari-arian. Napakasama nitong lahi na to that God ordered their extinction. Ngayon, anong nangyari? Pinatay ba? Nag-disobey ang Israel. Hindi pinatay. Kaya itong babaeng ito ay nabubuhay lamang dahil sa pagsuway ng Israel sa kautusan ng Diyos na patayin ang buong lipi ng Kananaitas. They were marked for extinction. Kaya makikita mo na ganun na lamang ang pagtatwa sa kanya ng mga disipulo. Wala siyang karapatang lumapit sa Mesiya. Pero makikita mo dito muli ang kabigla-biglang katotohanan na yung hindi mo inaasahan na mapansin ni Jesus, ang papansinin niya. At yan ay isang ehemplo sa atin. Alam nyo, relate ako dito eh. Relate ako dito. Sapagkat ako po, di ba, kinukwento ko sa inyo, nung high school ako, dati akong talagang medyo hindi maganda ang takbo ng pag-iisip. Nasa fraternity, nagiinom, nagda-drugs. At ngayon ay pastor. Kaya, para ako'y mapansin ng Panginoon, talagang na-appreciate ko. At ito ang ehemplo nitong babaeng ito. Ang kanyang paglapit sa Diyos, kay Jesus, ay hindi dahil sinasabi niya na ako'y isang napiling tao. Hindi katulad ng mga Hudyo. I am of the tribe of
Abraham. Yan ang sinasabi lagi ng mga Hudyo. Ako'y lipi ni Abraham. Yan ang sabi sa kanya ng mga Pariseo. Aba, bakit mo kami pinapangaralan? Kami ay galing kay Moses. Kami ay galing kay Abraham, mayayabang. Etong babaeng ito, nung kanyang nilapitan si Jesus, ang sabi niya, ako'y wala, maawa ka sa akin. Yung pong salitang awa o mercy, sa Grego, eleo, ay nabanggit ng 500 beses sa New and Old Testament. Sapagkat ang Diyos na ating kinikilala ay Diyos na maawain. At pag siya ay nilapitan mo, diyan sa karakter niyang mahabagin o maawain, malamang mapapansin ka niya. Pero pag lumapit ka sa Kanya dahil sa yabang o dahil sa estado mo na kabanalan o sa iyong mga nagawa, malamang maihahambing ka sa ehemplo ng mga Pariseo. Kaya yung mga taong lumalapit sa Panginoon na lugmok, lagpak at mababa, makikita mo, these are God's favorite people. Hello? Tandaan mo yan ngayon kasi tanungin mo ang sarili mo. Pag nagpe-pray ka ba, paano yung panalangin mo? Lord, here I am. You are so lucky to have me. Napakaswerte mo, Lord. Wow! Isipin mo, may kaya na ako. May itsura pa ako. Baka sumagot yung langit, anong klaseng itsura meron ka? You're so lucky that I'm a Christian. Pero itong lapit ng babae na ito, makikita mo, baksak. And yet God took notice. Ano ba yung paglapit nitong isang hintil na ito sa Panginoon? Sabi niya, Lord, maawa ka sa akin. Ang aking anak. Alam mo, siguro sa lahat ng tao, kung yung mga single sa inyo, hindi nyo pa alam to. Pero sa ating mga may anak, siguro ang pinakamatinding emosyon, pinakamatinding pagsubok na mararanasan mo, yung patungkol sa iyong anak. Tayo ay ginawa na antindi ng ating protective nature sa ating mga anak. Alam nyo, nung bata ako, makasarili ako eh. Nung Christian kami, na bata pa, pag nag-pray kami, dapat yung nag-pray kami, may pagkain. Pag nanalangin, dapat bukas yung isang mong mata. Kasi mananalangin kami, pag bukas ng mata mo, yung pinagpe-pray mo, may mga kumuha na eh. Lord, salamat po sa pagkain ito. Amen. Nasaan na yung pagkain? So talagang nag-aagawan kami. Alam nyo, nung nag-asawa ko, hawak ko na yung KFC, fried chicken, jumbo. Kakagating ko, gutom na gutom ako, kakagating ko na yung jumbo. Pagkagat ko, sasabihin ng bunso kong anak, Daddy, akin na lang yan. Sabi ko, okay. Isusubo mo na lang. Mga mami, taas kamay, nanay, tatay, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa, di ba? Tama ba mali? So itong babaeng ito, lugmok at yung anak niya, demon possessed. Demon possessed. Alam niyo, yung kapitbahay namin, doon sa aming bahay, naawa ako, pinagpe-pray ko siya. Nalaman ko noong isang araw, yung anak niya pala na binatilyo, nawawala nung March pa. Nahanap nila only a few weeks ago sa San Pablo, sa isang hukay na mababaw. Bigat po. Pinuntahan ko, sabi, hindi ko maisip. Hindi ko, yung nararamdaman mo, hindi ko ma-describe. Titingnan ko lang, naiiyak na ako sa mami. Isipin mo, ilang buwan hindi niya alam kung nasaan. Sabi ko doon kay Pastor George, doon sa misis ko pala, alam mo, nung bata ako, minsan, lasing na lasing ako, may nakasalubong akong mama, gusto kong suntukin. Yung pala, yung tatay nun, pulis, hinabol ko. Bumalik yung tatay na pulis, may dalang 45, ikinasa, tinutok sa ulo ko, ginanon ako. Sabi ko, sige, putok mo. Lasingin, tapang eh. Sabi ko, alam mo, ang daming beses ko na pwedeng napatay. Kaninang umaga kasi, nandun yung nanay ko sa simbahan. Alam ko yung nararamdaman nung babae dito kasi yung nanay ko, pinagdadasal din ako niyan nung ako'y walang yapa nung kabataan ko. Sabi siguro nung nanay ko, oo, nung bata ka, ikaw na demon possessed ka rin kasi sobrang sama mo.
So sabi nitong babae sa kananiya, my daughter is demon-possessed. Siya po ay nasasapian ng demonyo. Yung klase ng pagsapi ng demonyo sa mga tao, may iba't ibang klase. Ang sabi ng mga theologian, dahil doon sa description sa salitang Grego, kakous daimonizetai. Kakatakot, ano? Kakous. Sabihin, ito po yung pinakagrabing klase. Kakous daimonizetai. Yung kanyang anak ay nasapian ng pinakamatinding klase ng pagsapi ng demonyo sa tao at siya'y naglulupasay at naghihiyaw sa Panginoon na pagalingin at palayasin ang demonyo doon sa kanyang anak. Dito po sa ating pangalawang obserbasyon, ang paglapit ng isang hintil. Tatandaan nyo na ang Panginoon normally hinahayaan na magkaroon tayo ng matinding problema para tayo lumapit ng tama sa Kanya. Sino dito may mga problema? Baka yung pagkakataon na para ikay tunay na magtiwala sa Panginoon. Kasi yung mga tao na nilayuan kanina sa unang punto, wala talagang mga pangangailangan. Sapat na sa kanila ang kanilang relihiyon, ang kanilang pagiging makadiyos, at sila ay nilayuan ni Jesus. These are the Jews, the chosen people. Kaya nga yung natatandaan nyo, yung ating mensahe na pinamagatang the interregnum, ang pansamantalang pag-alis sa Israel ng paggamit ng Diyos bilang tagapamalita ng mga balita at paglipat nito temporarily sa mga hintil na katulad ko at katulad nyo. Why? Kasi ang ginagamit ng Panginoon yung mga dapa. Kaya pag dapa ka, ma-encourage ka. Sapagkat ganyan ang gawa ng Panginoon. He chooses the weak things of this world. Sabi ni C.H. Spurgeon, isang napakabatikang pastor noong 1800, ang pinakapangunahing sandata ng Diablo sa mga Kristiyano ay ang discouragement o ang pagpapahina ng loob. At maraming Kristiyano ang nabibiktima na kahit Kristiyano nanghihina ang loob sa dami ng problema. Pero kung pag-aaralan mo ang Bible, ang pinakamatinding galaw ng Panginoon sa buhay ng mga tao ay sa gitna ng problema ng mga taong ito. Pero kailangan mo matutuhan ang karunungan mula sa Biblia. Kaya natin pinag-aaralan ng masusi ang buhay ng babaeng hentil na ito. Kakous daimonizetai. At dahil sa kanyang matinding problema at dahil sa kanyang mababang katayuan, siya ay nagpamalas na masasabi natin pinagkapuri-puri ng Panginoong Hesus na kahit sa mga Israelita ay hindi niya napuri ng ganito. Merong nagsabi, the more difficult the obedience, the more excellent it is. Mas mahirap na pagsunod, mas mahirap na sitwasyon at ikay nanampalataya, yan ang timpla ng magiting na pananampalataya. Ang susunod at pangatlo nating punto, pangalawa sa huli, ating maobserbahan ang pagsubok sa pananampalataya. Ang paglayo ni Jesus, ang paglapit ng hentil, at ngayon, pangatlo, pagsubok sa pananampalataya. Sabi sa talata 23, ngunit, so lumapit yung babaeng hentil, Lord, tulungan mo ako. Sinapian ng demonyo ang aking anak. Hindi sumagot si Jesus. Bakit hindi sumagot? Sapagkat itong taon to ay walang karapatang lumapit kay Jesus. He answered her not a word. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalasin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. So ano nangyari? Inisnab siya ni Jesus at nilait siya ng mga disipulo. Makinig ka mabuti. Ano ang ating title ng ating sermon? Dakilang pananampalataya. Okay? Ito yung pinag-aaralan natin, ha? So, ito yung itsura ng dakilang pananampalataya. Inisnab siya. Nilait siya.
Wala siyang karapatan na tumawag ng Lord kay Jesus kasi ang makakatawag lang ng Lord at Messiah kay Jesus ay ang mga Hudyo. So, masyadong, sabi nga sa atin kapalmuks. Ano? Masyado siyang bold. Pero alam mo, gusto ni Lord yung bold. Gusto niya yung panalangin, Lord, tulungan mo ako. Bold na may paggalang. Sa kanila siya ay isang abala. Ang mga disipulo ay walang ipinakitang awa. Alam mo, minsan, kahit yung mga disipulo at minsan kahit tayo, abalang-abala tayo sa mga spiritual na bagay. Hindi na natin alam, ang talagang mga importanteng ministeryo ay yung mga maliliit na bagay. Yung pagkilala at pagtulong sa mga taong walang maibabalik sa atin. Ano? So ito yung nangyayari dito. At mabibigla tayo, kahit si Jesus na kailanman ay hindi nang lait ng mahirap, ngayon ay hindi siya pinapansin. Bakit kaya? Naramdaman mo na ba yan? Minsan para ka hindi pinapansin ni Jesus. Makikita mo dito na lahat to ay nakaplano. Natatandaan nyo, kaya umalis si Jesus sa kanyang pagmiministeryo, pansumandali sa mga Hudyo, kasi sawang-sawa na siya sa mga tumatawag sa kanya, sa mga nananampalataya sa kanya, na hindi naman totoo. Kaya dito, hinayaan niya na mabigyan sila at tayo ng ehemplo ng tunay na pananampalataya. Kaya ito yung tinatawag na sineset up niya para makita ang tunay na pananampalataya. Kaya, ito ang dahilan, makikita niyo mamaya, kaya hindi sinagot siya ni Jesus. Panginoon, hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin. Yan ay hindi pangkaraniwan sa Panginoon. Ngunit meron siyang ipapamalas na katuruan. Kaya niya hindi mo na pinansin ng Panginoon sapagkat gusto niyang makita natin at makita rin ng babae na minsan ang pag-iintay, ang pagtitiyaga ay nakakapagpalakas ng pananampalataya at nakakapagpatunay ng tunay na pananampalataya. So, sinusubok siya ni Jesus. Ano? Maraming beses niyo na sigurong nabasa itong talatang to. Pero kung hindi mo pag-aaralan, hindi mo makikita yung ginagawa ni Jesus. Sinusubok niya. Yung mga tao na pinakain niya, pinagaling niya, nung sinabihan niya na ang tunay na pagsunod sa akin ay ang pagsasakripisyo ng buhay, mga kumaripas ng takbo. Itong babaeng to, gusto niyang patunayan na ang pananampalataya mas higit doon sa mga taong ang pananampalataya ay sa mga praktikal na bagay lamang. Hindi siya sinagot. Tapos, sa verse 24, sumagot si Jesus. Pero, ang sagot niya, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. So sabi niya, una, hindi siya pinansin. Pangalawa, alam mo, hindi ako nandito para sa'yo. Hindi ka Israel, sa puwera ka. Wow! Ang sakit. So ito yung tinatawag na pagsubok na tumitindi. Ano? Kung ang kanyang pananampalataya ay matatawag natin na superficial lamang, umalis na to. Kung Hudyo to, na tulad ng mga nakikita natin noon, nawala na itong mga to. Katulad ng mga Hudyo sa Juan 6:66, na nung sinabi ni Jesus, ang tunay na kahulugan ng pagdidisipulo, many walk with Him no more. Itong babaeng to, sunod pa rin ang sunod. Inisnab na. Sinabi pang, it's a puwera ka, you are not from Israel. Sunod pa rin ang sunod. Sumagot si Jesus. Sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel, lamang ako isinugo. Itong babae, hindi pa rin umaalis. Ano? Ito'y ehemplo ng matiagang pananalangin. Kasi tumatawag siya kay Jesus. Ano ba yung pagtawag kay Jesus? Hindi ba pananalangin yun? Ikaw ba nasubukan mo na meron kang pinagpe-pray na alam mo namang nasa loobin ng Diyos. Gusto niya gumaling yung kanyang anak na nasasapian ng demonyo pero hindi ka sinasagot? Nararanasan mo ba? May pinagpe-pray ka ba na alam mo, it's God's will. Pero hindi sinasagot. O siguro makaka-relate ka sa babaeng to. Pero, ginawa siyang example kasi, hindi siya nag-give up. Habol pa rin siya ng, Lord, Lord, Lord.
Ano yung pinag-uusapan natin? Ano yung ating topic? Anong titulo ng ating mensahe? Ang dakilang pananampalataya. Nagigets nyo na kung ano yung dakilang pananampalataya? Hindi yung pananampalatayang, Lord, ibigay mo sa akin, I receive, amen, praise the Lord. Hindi yung, ay, tinanggap ko na naman ang aking panalangin, amen, praise the Lord. Ang nakikita mo, ang panalangin makulit, kahit matagal na hindi nakakatanggap, yan ang kulay ng dakilang pananampalataya. So, tawag pa rin siya ng tawag. Ano? Siguro, medyo nagtataka na ang mga disipulo. Kasi nung sinabi ni Jesus, sa mga naliligaw na tupa lang sambahayan ng Israel lamang, ako isinugo. I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. At hindi pa sa buong Israel. Doon lamang sa mga lost, ibig sabihin yung mga talagang nagsisisi mga tag-Israelita. Pero hindi sa mga hintil na katulad mo. Yun po yung binitawan ni Jesus. Wow, strike 2. Parang sabi siguro, una, hindi kita papansinin. Pangalawa, sabihin ko, hindi ikaw yung ipinunta ko dito. Pero sinasabi siguro ng mga disipulo niya, teka muna, bakit yung nanalangin sa kanya na sundalo Romano, the Roman centurion, na nanalangin sa kanya na pagalingin ang kanyang alila ay pinakinggan niya? Bakit yung Samaritanang babae na katulad nung Romano sundalo na hindi rin Hudyo, kundi isa ring hentil, yung woman at Sychar, Samaritan woman, pinakinggan niya. Bakit ngayon, hinihindian niya at sinasabihan niya na ako'y pumunta lamang dito sa mundo para sa mga naliligaw ng tupa at para sa mga taga-Israel lamang. So medyo nagtataka na yung mga disipulo. Ano bang ginagawa ni Jesus? Nakikinig ba kayo? Itutuloy po natin sa isang taon. Tatapusin natin. Ayan. Gusto niyong malaman, ano? Kung anong ginagawa niya. Ako gustong-gusto ko ring malaman kasi ito'y ehemplo. Ano? Nung pananampalataya at pagsamba sa Diyos na kanyang kinalulugdan. What was Jesus doing? Hindi natural sa kanya na maging malamig at maging suplado at itatwa ang mga mahihirap at lalo na ang mga, ano ba sa Tagalog yung widow? Bala. Balo. Di ba bala? Babae. Bala. Ano? Pag widow, si Jesus talagang mabait siya. Pero ito, ayoko sa'yo. Ba't siya gumaganon? Alam mo kung bakit? Makinig ka mabuti, ha? Kasi Jesus does this to us. Jesus tests our faith. Sawang-sawa ni Jesus sa mga superficial na mga sumusunod sa Kanya. At ito, pinapakita niya ang tunay na pananampalataya. For some reason, he was ignoring this woman. Pero, habang kanyang hindi pinapansin at habang kanyang itinataboy ang babae, lalo namang lumalapit ang babae. Ehemplo ng pananampalatayang nakalulugod sa Panginoon. Pagsubok na laging ginagamit ng Panginoon para mapatunayan kung sino ang tunay na Kanya. Natatandaan niyo po ba ang istorya ni Job? Kilala niyo si Job? Sabi ni Satanas, kaya lang sumusunod sa iyo yan. Kasi ibinibigay mo lahat ang hinihingi . Magandang negosyo, magandang mga anak, malago na mga ari-arian. Ang sabi ng Panginoon, sige, tanggalin mo lahat ng kanyang biyaya. Huwag mo lamang siyang papatayin. At ito na, isa-isa na. Namatay ang mga anak, nasunog ang mga negosyo, nilindol ang mga ari-arian, at pagpasok nung huli, anong ginawa ni Job? Sumamba. Itong babaeng ito, nagpapamalas ng ganong klaseng pananampalataya. Lumalapit kahit nakikita niya na para siyang kinalimutan na ng Diyos. Dito umuusbong ang tunay na pananampalataya. Marami sa atin, pag hindi nakuha
ang gusto sa Diyos, pag hindi sinagot ang mga panalangin sa asawa, sa anak, sa kabuhayan, sasabihin sa Panginoon, akala ko ba ikay Diyos na mabait? They shake their fist at God. Pero ito, Lord, lumapit pa ng lumapit. Habang lumalayo ang Panginoon, lalo siyang lumalapit sapagkat gustong makita ng Panginoon na siya'y lalo pang manalangin at lalo pa siyang lumapit. Dalawang layunin kung bakit sinusubok ng Panginoon ang ating buhay at pananampalataya. Unang-unang dahilan ay para sukatin, para matimbang, upang makita ang bigat ng tunay nating pananampalataya. Bakit niya sinusukat? Para malaman niya? Hindi. Alam na niya kung gaano kalalim o gaano kabigat ang iyong pananampalataya. Kanyang sinusukat para makita mo. Meron ba dito? Ang daming pinagpe-pray kay Lord, pero hindi masyadong nakakatanggap ng blessing. Ba't nandiyan ka pa? Ba't nandiyan ka pa? Why do you still worship God? Alam mo kung bakit? Tunay kang Kristiyano eh. Hindi mo lamang sinasamba si Lord dahil may nakukuha, kundi mahal mo talaga siya. So ang unang layunin ay para sukatin. Pangalawa ay para palakasin. Kasi itong babaeng to, habang siya itinataboy, habang siya hindi pinapansin, lalong tumitindi. Lalo niyang pinagpupursigahan ang pagtawag sa Panginoon. Anong reaksyon niya nung unay hindi siya pinansin? Hindi pinansin yung panalangin niya. At pagkatapos ay sinabing hindi siya kasali sa mga taong pangako. Anong ginawa niya? Sabay umalis at sinabing, ayoko na sa'yo. Verse 25. Anong ginawa niya? Lumapit pa sa kanya ang babae, lumuhod at nagmakaawa. At sinabi, tulungan po ninyo ako. She came and worshipped him. Sa Grego, proskuneo. Ano yung proskuneo? Diyan lang galing yung English na salitang prostrate, nagpatirapa. Natatanda mo kung sinong gumawa nun? Si Job. Noong sinabi nung kanya mga alipin, patay na ang iyong mga anak, baksak na ang iyong negosyo, gumuho ang iyong mga ari-arian. Job fell down and worship. Proskuneo. Di ba yung ginto? Paano mapapatunayan tunay ang ginto? Pinapainit 800 degrees. Test of fire. Itong babaeng to, nung siya, number 1, hindi pinansin. Number 2, sinabing, etsapuera ka na. Imbis na bumigay ang kanyang pananampalataya, ay lalo pang nanalangin. Ano bang lesson sa atin dito? Nakukuha niyo na po ba? Nagigets mo na ba yung lesson dito? Persevering faith. Bakit galit ka na naman, Pastor AJ? Hindi naman ako galit. Ang dami ko lang natututuhan. Kasi minsan, ang dami nating alam, pero pagdating ng pagsubok, bumibigay. Sino dito madaling bumigay? Taas kamay. Sino dito ang ayaw lang magtaas ng kamay? Isa lang ang kasama ko dito eh. Hindi ba ganyan tayo eh? Amen. Praise the Lord. Amen. Great is the Lord. Pagdating ng pagsubok, amen. Where's the Lord? Where's the Lord? Where's the Lord? Wala ka na yata, Lord. But not this woman. She worshiped. Anong sabi niya? Ano yung panalangin niya? Sa English, she worshiped him saying, Lord, help. Diba? Natatandaan niyo, tinuro ko sa inyong pinakamaigsing panalangin na akin natutuhan, pero pinaka-epektibo. One word. Ayun, sa English, basahin niya, Matthew 15:25. Lord, help me. Tulungan po ninyo ako. The shortest prayer in the world. Instead of being discouraged, imbis na manlumo, imbis na talikuran at magalit sa Panginoon, nagpatuloy ng pananalangin. Naalala ko tuloy yung sinabi ng Panginoon sa Lucas 18:1 sa ating lahat. Isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag, I like this word, manlupaypay. Sa English, manglupaypay. Ano? Ito yung tinatawag na onomatopoeic word. Yung salita, tunog niya yung ibig sabihin. Di ba minsan, as a Christian, you love God, you worship God, pero sa dami ng problema, ikay nanlulu. Pay. Lord, mawa ka naman sa akin. Ang dami kong problema.
Yung kapitbahay ko na lang, hindi Christian yan, tirahin mo na. But this is God building up your faith. Hindi ka lang niya binibuild up, pinapaluwalhatian niya ang pangalan niya sa buhay mo. Sapagkat pag nakita ng mundo ang Kristiyanong sumasamba pag maganda ang buhay, okay. Pero pag nakita ng mundo ang Kristiyanong ang daming problema na nagpupugay, katulad ni Job, at nagpupursige, sabihin nila, iba Diyos nito. Gusto ko rin makilala Diyos nito. May problema ka ba sa buhay ngayon? Meron ka bang mga problema na nagtataka ka na parang iniwan ka ni Diyos, ng Lord? Ito ang importanteng tanong. Katabi mo ba yung problema mo? Huwag ka na sumagot. Makakasama mo yung problema mo. So sabi, dapat lahat manalangin at huwag manlupaypay. At itong ehemplong ibinibigay sa atin nitong babaeng ito. Doon sa Lucas 18:1, natatandaan niyo po ba na kung ano ang istorya kung saan sinabi ni Jesus na dapat laging manalangin huwag manlupaypay. Natatandaan niyo ba yung sitwasyon na yun? Parang itong babae rin ito. Di ba siya yung kumakatok? Siya yung balo na meron nang aapi sa kanya at kumakatok siya doon sa pinto nung hukom, nung judge. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. At sabi nung hukom, itong widow na ito, this widow bothers me. Ayoko siyang tulungan, ako'y tulog na. Pero sa kakanyang kakakulit, kakapanalangin. Tatayo ako, tutulungan niya. Lest by continually coming, she wears me out. Sabi ng hukom. Ehemplo ng taimtim na pananalangin sa gitna ng matinding pagsubok. Ehemplo ng pagpupursige. Sabi ng hukom daw, sabi ni Jesus doon sa kanyang talinaga, itong babaeng ito ay abala. Ayoko siyang sagutin, ayokong tumayo. Pero dahil sa kanyang kakulitan, tatayo ako at baka sa kanyang kakatawag, ako ay, ang sabi sa Tagalog, that she wear me out. Sa Tagalog, baka ako'y mainis. Example? Kung yung hukom na hindi makadiyos ay tatayo at tutulong, yung hukom na mainisin ay tatayo at tutulong, ang implikasyon, ang Diyos pa kaya na hindi masamang hukom, kundi matapat na hukom at hindi naiinis, siya pa kaya ay hindi tutulong sa mga taong nagpupursigi sa panalangin at hindi nanlupaypay? Alam nyo, kahit ipinipreach ko sa inyo to, iba yung katotohanan, iba yung emosyon, Pero alam nyo, ang buhay Kristiyano kasi, nangunguna ang katotohanan, sumusunod ang emosyon. Hindi yung emosyon, susunod ang katotohanan. We know the truth first. Kailangan malaman mo muna ang katuruan ng Diyos. At maya-maya, Lord, alam nyo, nanghihina na po ako. Hindi ko na kaya yung anak ko. Hindi ko na kaya yung asawa ko. Pero natutuhan ko dun sa Bible na itinuro na natutuwa ka pag hindi kami nanlulupaypay. Ikinumpara mo pa ang sarili mo dun sa hukom na tatayo para tumulong. Ang sabi mo hindi ako yung hukom na yun. Ako yung Diyos na mawain. Kaya tutuloy po ako na magdasal, magpursige, sapagkat ito pala'y gusto mo. That is the staff of faith. Knowledge. Alam mo kung anong gusto ni Lord. Kasi pag sinunod mo, yung pakiramdam mo, titigil ka . Nandiyan pa kayo? Okay? So, lumalapit ang babaeng Kananiita. At siya ay ginawang ehemplo ng katanggap-tanggap na pagpupursige at pananampalataya ng Panginoon. Isang taong hindi mo inaasahan. Pumunta po tayo sa susunod na talata. Verse 26, hindi patapos ang pagsubok. Una, siya ay hindi pinansin. Hindi sinasagot. Pangalawa, sinabing, ikaw ay etsapuera. You are not the children of Israel. Pangatlo, tinawag siyang aso. Strike 3. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sinabi ko na sa iyo, ako'y nagpunta rito para sa mga taga-Israelita. Hindi dapat ibigay ang katotohanan, ang atensyon na ibinibigay sa mga anak para ibigay sa... Kasi ang tawag ng mga Hudyo sa mga Hentil ay tinatawag na Gentile dogs. Ang tingin sa kanila, aso. Totoo po yan. Gentile dogs. Parang nung 1960s, ang tingin ng mga puting Amerikano sa mga itim ay hindi tao. Para silang, ngayon si Nelson Mandela namatay, di ba? Ganun yung pinaglaban niya kasi sa kanila, ang turing sa mga itim ay hindi tao. So ito, sinasabi ni Lord,
Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Wow! Bakit ginagawa ni Jesus to? God was making an example out of the Gentile woman. Hindi siya nagiging malupit. Ano? Ipinapakita niya sa babaeng ito ang lalim ng pananampalataya na baka pati yung babae ay nabibigla. Alam mo, isang araw mabibigla ka. Ang lalim na pananampalataya mo. Masasabi mo, alam kong Kristiyano ako, hindi dahil sa blessing, kundi walang blessing, pero sumasamba pa rin ako. Kaya alam ko na ako'y tunay na Kristiyano. Alam mo, lahat sasamba sa Diyos pag bigyan mo ng blessing. Lahat, sasamba yan. Prosperity gospel ang tawag dyan. Pero ang isang tao na ang daming problema, wala pang kasagutan, ngunit nagtitiwala sa Diyos, yan ang, sabi ni Lord, ang tunay na aking mga alagad. So, ang sinagot ni Jesus ay sa lengguwahe ng talinhaga. Sabi niya, bakit? Ang ipinunta ko nga dito ay ang anak ng mga Israelita. Bakit ang pakakainin ko ay ang asong katulad mo? Wow! Pero makikita mo dito, ang bigat ng faith nitong babaeng to. Pero makikita mo ang unang sulyap na merong ginagawa si Lord. Ano? Kasi yung salitang Grego sa salitang aso, yung masamang tema ay iba. Ano? Yung kasing aso na madumi, iba ang tawag doon. Ang itinawag ni Jesus, sabi niya, hindi dapat kunin ang pagkain ng bata at ibigay sa mga aso. Yung aso na yon, yung aso na tinatawag na mga alagang asong malilinis. Kunarion, pet dogs. Ano? So medyo iba yung tono ni Jesus dito. Saka aso, sinasabi niya, pet dog. Meron siyang term na ganun. Ang sagot ng babae sa pangatlong pagsubok ng Panginoon ay nagbigay talaga ng patunay ng lalim ng kanyang pagsunod kay Jesus. Imbis na muli magalit, mainsulto, magyabang, kung Hudyo to, sinasabi, who do you think you are? I am a descendant of Abraham. Ako'y miyembro ng CCF. I'm a member of a D group. I am a D12 leader trainee. I'm a GLC graduate. Hindi ganun tinanong niya. Ang sinagot niya. Sabi niya, totoo yan, Lord. Aso nga ako. Yung sagot niya, tingnan niyo, verse 27. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Sabi niya, Lord, aso nga po ako. Pero alam niyo, Lord, kahit yung mga aso naman, hindi naman niya nag-iintay ng biyaya matapos kumain yung mga bata. Ito yung sinasabi niya. Yung mga bata kumakain, pero habang kumakain yung mga bata, yung pinakain sa kanila ng mga parents nila, may nahuhulog na mumong. Alam mo yung mumong? Yung crumbs. At kumakain yung bata, at yung aso kumakain ng sabay. So Lord, sagutin mo na yung aking panalangin. Okay lang na hindi mo ako pinansin. Okay lang na sinasabi mo ako'y labas sa lahi na iyong pinili. At okay na rin na ako'y sinabi mong isang aso kumpara sa mga Israelita. Pero Lord, nagpe-pray pa rin ako sa iyo. Matagal na yung prayer mo? Nagsisimula ka na ba magduda sa kabaitan ng Diyos? Sa tingin mo ba ang Diyos ay isang Diyos na nagpapahirap lamang at madamot? Sa tingin mo ba yung panalangin mo na kahit maka-Diyos ay sinasabi niya, ay, alam ko maka-Diyos yan, pero ayoko, sususpense kita. Gusto ko nakikita naghihirap ka. Sa tingin mo ba ganun? Hindi. Gusto niyang palaguin ka at gusto niyang palalimin ang iyong pananampalataya at gusto niyang mapatunayan mo at sa iba na ikaw ay tunay na tagasunod. Hindi lamang sa makukuha, kung hindi dahil sa iyong pagkakakilala sa Kanya. Alam niyo, malalim itong pinag-aaralan natin. Bihira mong maririnig, but this is the bottom line of the Christian faith. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ngayon hindi hawak ang Ebanghelyo at hawak ng Hentil. Dahil sa pagpapababa ng kalooban ng mga taong hindi pinili. Para sa yung prodigal son, natatandaan niyo the prodigal son. Ano ba sa Tagalog yun? Alibugha.
gusto ko yung salita na yun. Kuya Boy, kasi ako'y isang dating alibughang anak. Ano? Nung siya'y sumadsad na, sabi niya, babalik ako sa aking ama. Dito kinakain ko pagkain ng baboy. Doon sa bahay ng aking ama, napakaraming pagkain at kahit mga mumong ay mabubusog ka. Nakita mo yung attitude ng pinapatawad at ang pananampalatayang katanggap-tanggap. Kahit mumong, Lord, kahit anong mabigay mo, okay na. Anong title ng ating mensahe? Dakilang pananampalataya. At kasama sa dakilang pananampalataya ay ang estado ng puso na mababa. That is great faith. Yan ang pasimula ng dakilang pananampalataya na kahit anong gawin ni Lord sa buhay natin, kahit hindi mo naalisin ang problema, nagtitiwala. Alam nyo, matindi ho sa akin itong message na to. Kasi aaminin ko sa inyo, kahit pag nag-preach ako, hinahampas talaga. Kaya ginawa nilang bakal to eh. Dati ho, ito kahoy nabiyak eh. Tayo maniwala sa Diyos. Pero pagdating ng problema, kaya ho, give na give ako sa pagpipreach kasi pwede mo ipag-pray ito. Yung palang dakilang pananampalataya, nakukuha sa humility at sa tinatawag na pagpupursige. Katulad nga po nung alibughang anak, itong babaeng ito. Sabi niya, Lord, kahit mumong, sabi nung prodigal alibughang anak, Lord, kahit yung tira lamang ng mga alipin mo, masaya na ako. Sabi ni Jesus, nung mga pangunahin nating mensahe sa Matthew 11, 4 chapters ago. Sabi niya sa mga Hudyo sa Capernaum. Natatandaan niyo yung Capernaum? Pinakita ko sa inyo yung picture namin doon, di ba? Yung sinagoga ni Jesus. Capernaum, Batsaida, Corazin, ito yung mga lugar na kung saan pinakita ni Jesus ang kanyang pinakamaraming mirakulo at pinakamaraming patotoo at sermon, pero ang mga tao hindi naniwala. Natatandaan nyo? Sabi niya, kung narinig at nakita sa Tiro at sa Sidon at sa Sodoma, tatandaan niyo yun? Kung nakita nila ang nakita nyo, kung narinig nila ang narinig ninyo, natatandaan niyo po ba yun? Nandiyan pa ba kayo? Hello? Nasaan tayo ngayon? This is Sidon and Tyre. At narinig nung babae, at ano nangyari sa kanya? Sabi ni Jesus, if what you heard in Capernaum is heard in Tyre, Sidon, and Sodom, they would have repented in dust and ashes. Ano nangyari? Isang hentil na babae sa Tiro at Sidon nakarinig at nagsisi at naniwala. Yung mga taong napili, hindi naniwala. Yung taong hindi masyado nakakarinig, naniwala. Alam nyo, nakaka-encourage sa akin to. Kasi nakikita mo na naman, God chooses the weak things. Ang pinipili niya tayong mga aba. Bakit tayo aba? Kasi yung teacher ko, nagalit sa akin. Dalmundo! Aba, ikaw talaga. Bad boy ka. Aba, ayan. Yung mga aba, ibig sabihin yung mabababa. Last point. Nakita natin lumayo si Jesus. Siguro, ikaw nadi-discourage ka ba bilang Christian minsan? Nangihina ba ang loob mo? Madalas, di ba? Pero kita mo itong buhay ni Jesus. Siya na yung Diyos. Tinatakwil pa siya ng mga taong dapat nakakilala sa Kanya. So, siya ay lumayo. Tapos, lumapit ang isang hentil. Tapos, sinubok niya ang pananampalataya. Ang huli po nating puntos sa hapon na ito. Makinig po kayo, halos tapos na tayo. Ang katangian ng dakilang pananampalataya. Matapos makatanggap ng 3 matinding bitaw ng pagtanggi at hindi pagdinig sa kanya, hindi siya pinansin, sinabing siya hindi Israelita, kaya hindi siya dapat tulungan, tinawag siyang aso, sinabi niya, Lord, kahit mumong, naniniwala pa rin ako sa iyo. Ano ang responde ni Jesus sa ganyang puso, sa ganyang pagpupursige, sa ganyang pagkatok tulad nung balo, katulad nung
prodigal son. Lord, alam ko hindi po ako karapat-dapat. I keep praying. Inihingi ko pa rin. Pagalingin niyo pa rin yung anak ko. Ano ang responde ni Jesus? Ito ang kanyang sinabi. O woman, great is your faith. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hiniling mo. Inihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Hindi na kailangan puntahan ni Jesus yung bata. Remote control. Sinagot. Yung problema mo, sabihin ni Lord, okay, finish. Natuwa si Jesus sa kanyang pananampalataya at ibinigay ang kanyang hinihiling. Ito po yung sabi ni John MacArthur sa kanyang komentaryo dito sa talatang ito. Jesus was delighted by the faith of the woman. Natuwa ng lubos si Jesus sa pananampalatayang makulit at malaking pagtitiwala ng babae. Kahit siya ay tinanggihan, kahit siya ay hindi pinansin, siya ay nagpursigi. He granted her the request. Ibinigay niya ang hinihiling dahil sa kanyang pagpapakumbaba, dahil sa kanyang pagpupursigi. Naintindihan niya ang tunay na ibig sabihin ng pagiging Diyos ni Jesus. At siya ay natawag, isa lamang sa iilang natawag na may dakilang pananampalataya. Sa harap ng discouragement, siya ay nagtiwala. Sa harap ng parang pagtalikod sa kanya, siya ay nagtiwala pa rin. Sawang-sawa na si Jesus sa mga paniniwala na sa huli ay napapatunayang praktikal lamang na paniniwala. Naghahanap siya ng paniniwala na kakapit na parang tuko. Lord, hindi ako bibitaw sa iyo. Kahit anong mangyari, ibigay o hindi ang aking panalangin, ako ay susunod sa iyo. That's great faith. Nilalagyan ng Panginoon ng harang o ng parang pagdidelay yung kanyang paghiling, ngunit itong mga balakid na ito ay nagbigay lamang na pagpapatunay na ang tunay na pananampalataya ay hindi kayang gibain ng mga mabibigat na problema. Natatandaan niyo po ba kung sino pa ang isang tao na tinawag ng Panginoon na merong isa pang dakilang pananampalataya? Meron pang isa, napag-aralan na natin. Sa Matthew 8, meron din tinawag ang Panginoon na merong dakilang pananampalataya. At itong taong to, hindi din Hudyo, isa rin siyang hentil. Yung sundalo Romano sa Mateo 8:8. Nang sinabi, Lord, hindi po ako karapat-dapat na puntahan mo. Kasi sabi ni Lord, sige, pupunta ako, pagagaling ko yung alipin mo na may sakit. Pero ako po ay isang sundalo at umuutos ako sa aking mga tauhan. Pumunta ka ron, gawin mo to. Kayo po ay makapangyarihan. Hindi ka na kailangan pumunta sa aking bahay upang pagalingin mo ang aking alipin. Sabihin mo lang at siya'y gagaling na. At ito rin ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, I have not found such great faith not even in Israel. Hindi pa ako nakakita ng ganyang katinding pananampalataya kahit sa Israel. So ang nakita mong may matinding pananampalataya ay hindi nagmula sa lipi ng Israel. Mga Hudyo, God's chosen people, parehong hentil. Ano ba ang basihan? Ang mga Israelita, ang mga Jew, napakarami ng katotohanang natanggap. Itong mga hintil na to, itong babae sa Kananaita at ito yung Romano sundalo, halos walang narinig na katotohanan, kaunti lamang. Pero sa kaunting narinig nila, ang kanilang reaksyon sa pagsubok ay matinding pananampalataya. So meron po tayong nakikitang isa pang karakter ng matinding pananampalataya. Sa kaunting kaalaman, ang pananampalataya ay umuusbong. Ano? So, mas marami kang narinig, dapat mas marami kang pananampalataya. Tayo, ang dami na nating narinig. Minsan po, pag nanghihina ako pala, dapat ako mapaya, EJ, ang dami mo nang narinig. In fact, ang dami mo nang sinabi. Sa kaalaman mo, sa kapangyarihan ni Jesus, sa kanyang plano, sa kanyang katauhan, sa kanyang kadyusan, pag may nangyaring problema, dapat
Sabi mo, yun ngang babae sa Canaan. Nagtiwala. Ako pa kaya? Tulad nung sinabi ni C.H. Spurgeon, isa sa mga pangunahing sandata ni Satanas para hindi magamit ang mga Kristiyano ay ang panghihina, discouragement. At paano lalabanan ang discouragement o yung mahinang pananampalataya? Pag-aralan ang mga ehemplo ng dakilang pananampalataya. So sa susunod, na ikaw ay magduda, ikaw ay manglumo, at iniisip mo, at lalo mo pang dinadagdagan ang mga pag-iisip at pagmumuni-muni na nakadadagdag pa sa iyong kahinaan, ang isipin mo, you meditate on God's Word. Lord, give me the faith of the Canaanite woman. Ibahin mo ang takbo ng isip mo. Kasi gagawin ni Satanas, isipin mo yung problema mo. Naku, ang bigat niyan. Lalala yan. Binubulungan ka niyan. Sabihin mo kay Satanas, hey! Tumahimik ka. I will now read to you. Matthew 15, 21 to 28. Totoo po yan. You replace your thought with godly wisdom. Kasi pag hinayaan mo ang isip mo na maggala, maglipa na, mag-window shopping, maya-maya, lugmok na lugmok ka na. Pero ang isip mo, Lord, I pray, bigyan mo po ako ng pananampalataya nung babae sa Canaanite. Kakaunti ang narinig niyan. Hindi, wala sa Capernaum yan. Hindi niya nakita mga miracle, pero naniwala. Kahit parang hindi mo sinasagot and yet nag-persist. Can you give me that faith? Ano sa tingin mo? Sasagutin ni Jesus yung panalangin ganyan o hindi? Ano tingin mo? Of course. Kasi yung posisyon ng weakness yan. Hindi naman sinasabi sa message natin ngayon, paglabas nyo dito, dapat malakas na yung pananampalataya nyo. I believe. I believe. Hindi, sinasabi mo, aminin mong mahina yung pananampalataya. Pag-aralan mong muli ang ginawa ni Jesus, and then you cry, Lord, mumong. Bigyan mo ako ng mumong. That's why I like the Bible. Napakatotoo. Hindi niya sinasabi, dapat malago ka na. No. Yung mga taong maraming alam, normally mahina. Yung mga taong konti alam, normally yan na malakas. Bakit? Kasi lugmok sila. So, ang isa pang aralin, ang karakter, ang katangian ng dakilang pananampalataya, ito ay nagmumula sa mga taong mahina ang pananampalataya at alam nilang sila'y mahina. Ngayon, pag ganun ka, nasa posisyon ka para tumanggap ng dakilang pananampalataya. You know why? Because faith is a gift. It's the fruit of the Spirit. Sabi po nung Panginoon sa kanyang mga disipulo, napakaliit na iyon yung mga pananampalataya. Sabi sa Mateo 17, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, nang wala na ang ibang nakakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Meron pa isang pagkakataon na hindi mapalayas ng mga alagad ng mga demonyo. Sabi ni Jesus, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos, na sinlaking buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ito po ay ehemplo na ang pananampalataya ay galing sa Diyos. Kahit maliit ang pananampalataya mo, pero isinuko mo sa Panginoon sa pamamagitan ng masigasig na pananalangin, palalakihin niya ito. That is the parable of the mustard seed. Faith. Sapagkat ang pinanggagalingan ng ganyang pananampalataya ay ang Diyos at ito'y binibigay sa mga taong nagpapatira pa. So, kamusta ba ang prayer life mo? Baka kaya mahina ang iyong prayer life kasi mayabang tayo. Nakita mo itong babae? Tinataboy na. Pray, Lord, Lord, Lord. Kung ano sinasabi sa kanya, hindi na siya pinapansin. She keeps going, keep going, keep going, keep. Sabi ng mga, Lord, paalisin mo na yan, ang kulit, ang kulit. Keep going, keep going. Kung ano na sinasabi, Lord, aso nga ako, pero grabe, sabi ni Lord, grabe pananampalataya nito. Why? Persistent faith. So next time, anong problema mo? Hindi ko alam. Pero alam ko dito, kung susunahin ko, isa-isa, kalahati dito, may problema ka na matagal mo lang hinihiling. The problem is not the point. Ang gusto ni Lord, lumago ka. So Lord, I keep praying and I will trust you. Itong babaeng to ay nagpamalas ng dakilang pananampalataya. Hindi niya narinig yung sermon sa bundok, ngunit ipinamalas niya ang karakter ng beatitude.
Sapagkat yung karakter ng sermon sa bundok o yung beatitude ang plataforma ng dakilang pananampalataya. Sabi sa beatitude, Mateo 5, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Yun yung babae. Wala na siyang inaasahan, wala na siyang choice. Kaya hinahabol niya si Jesus kasi wala na siyang choice. Yung anak niya, demon-possessed. Kakous dayomanadsetay. Sabi niya, Lord, hindi ako pwedeng umalis. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat sila'y mapapabilang sa kaharian ng langit. Sabi pa sa Matthew 5:4, mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Tanong ko sa iyo, naandyan ka ba? Hello? Ikaw ba medyo, pag nanalangin ka, medyo nakadapa ka? Mapalad ka. You're blessed because God has put you in a position to make you strong. Dapa ka eh. When you are already in a position na talagang ang iyak mo sa Panginoon ay matindi, you're in a position. Kasi dyan nagmumula ang matinding pananampalataya. God is training you. At maya-maya, mapapansin mo, hindi na importante ang sagot. Because you're trusting God so well. Yung pagtitiwala mo, ang tindi na. Na kahit may mangyaring masama, katulad ni Job, kahit hindi sagutin ang panalangin mo, sinasabi mo, I will worship you. Kaya ang panalangin ko po sa hapong ito, pag-aralan natin, meron pa tayong 2 years. Ilang taon na ako ngayon? 26 years old. 26. So, pagdating ka na, ba't ka umuubo? Ikaw talaga. Pagdating ko po ng 28, matatapos na tayo. Samantalahin po natin. Ako, alam niyo, sa totoo lang, lumalago talaga ako dito sa Mateo. Nakikita ko talaga yung mga katuruan. Wow, ang bigat eh. And I'm so thankful kasi ang Bible, mababasa kanya talaga. So, nagpapasalamat ako sa inyong pagtitiyaga. Happy New Year. Merry Christmas. Happy birthday. Pag-pray niyo ako, masakit pa ho yung pisngi ko eh. Nakuha niyo ba yun? Yung sinampal ni Ann Curtis. Sabi ng asawa ko, wag mo ibibiro yun. Ang sakit pa ng pisngi ko eh. Sabi nila, hindi nila makukuha yun. Sino ba sinampal ni Ann Curtis? Si John Lloyd pala. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon because we have completed in Tagalog Matthew 1 up to 14 and 15. And we have ito pong aralin na ito, as far as I know, the only recorded expository preaching lang Matthew is now spread into 81 churches. So yung naririnig nyo dito, naririnig din po ng mga tinutulungan nating mahirap na simbahan. And it's not because of us, mahihina kaming mga preacher, but the Word of God is like a double-edged sword. Parang tabak na doble ang talim. Yung mga naririnig mo, ipag-pray mo yan, and you will grow. Your faith will grow, at makikita mo, ang pamilya mo ay mabibiyayaan ng mga katotohanan na ating natututuhan mula sa Biblia. Tayo po yung manalangin. Panginoon, we thank you. Next week, we go into Christmas message and the New Year message. So we would like to thank you now, Lord, for the book of Matthew for the last 2 years. Napakarami po namin natututuhan sa katuruan ng aming Panginoong Hesus patungkol sa kanyang buhay, sa kanyang pagparito, at sa kanyang ministeryo. Lalo po kami nagagalak sapagkat natututuhan namin na aming Misaya ay hindi nagpunta doon sa mga matataas na tao sa kanilang mga estado, kundi sa mga katulad po namin na napakalaki ng mga pagkukulang, napakabagal ng paglago, ngunit ikay maawain sa amin, matiyaga. So tulungan mo po kami magpursige at mabigyan ng papuri ang pangalan ng aming Panginoon. Help us to trust you, help us to have faith in you, and help us to be used by you. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na aming Panginoong Hesus. Lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating